Ang minimension ko nga nun kay Ate Ea, yung tuhod ko. Mahirap siya in a way na nag-struggle talaga ako. After the operation, syempre it was hard kasi nga hindi normal sa akin na magkaroon ng injury. Okay naman yung nagiging recovery. Hindi naman namin siya minamadali since this is my second time na na-injure ko yung left knee ko. Ang biggest struggle ko so far talaga is yung patience kasi nga syempre ilang months na yung nakakalipas and sobrang gusto ko na ding makabalik, gusto ko nang makasama yung teammates ko, gusto ko nang makalaro. Sa injury talaga kailangan mahaba yung pasensya mo kasi hindi naman siya like 3 weeks or a month okay na. So kailangan talaga nandyan yung pasensya mo sa sarili mo, sa ginagawa mo, and sa process and yung progress ng ginagawa mo. Ganaw pa. Sa kayo? So, kwento ko lang, before that game kasi, may mga games na nagka-cramps na din ako. So, nung sa PLDT, okay naman yung ginagalaw that time. Pero nung pag-ikot ko nga din sa likod, may kinuha akong bola. So, nung pag-twist ko na yun, nakarinig din kasi ako na parang yung ganyan. Tumunog siya. So, kaya umiyak ako noon. Kasi parang alam ko na, yung iyak ko nun is nag-panic attack ako. Tapos yung PT ko nun, like ginaganyan na niya ako kasi nga umiiyak ako. Tapos parang non-stop talaga. Like wala ko pinapakinggan. Hindi ko na rin sila naririnig kasi. Nung moment kasi na na-injure ako, alam ko na yun eh. Nung moment na yun, nung nakahiga ako sa floor, ang minimension ko nga nun kay Ate Ea, yung tuhod ko. Iyon lang yung sinasabi ko sa kanya. Pinapakalma niya ako kasi nga, syempre ang taas ng emotion ko. Pagbaba ng dugout, doon ako naiyak. Doon ko na nalabas yung emotion ko talaga. Doon na unti-unti nagsisink in sa akin. The day after, kasi hindi na talaga ako makalakad eh. Like, hindi ko na talaga siya maapak. Nagdasal lang talaga ako noon. Sabi ko, kung ano man yung plan ni Lord, sana kayanin ko. Mahirap siya in a way na nag-struggle talaga ako. Like, i-process yung emotions ko that time. Sobrang na-feel ko na parang alone lang ako, ganyan. Kasi nga wala akong mapagtanungan. Pero after noon, nag-message naman si Ate Ara na wag ko lang daw talaga madaliin. So, like now, iniisip ko na lang din talaga na blessing in disguise yung lahat na nangyari. Kasi, syempre, sobrang takot ko lang din that time kasi nga, pag na-injured ka, so hindi mo rin alam kung saan ka pupunta. So, hindi ko lang. Sobrang happy ko lang din na like, may tumanggap pa rin sa akin even though na, ayun, injured pa rin ako. Kahit sinong volleyball player, pangarap na makapunta sa kung nasan kami ngayon, halaga siya sa akin kasi syempre, nandito na ako eh. Hindi ko siya pwedeng pakawalan lang kasi na-injure ako. So, rest assured naman na gagawin ko lahat para makarecover ako ng maayos and mas maging better sa kung ano ako before. Gusto ko makabalik sa, kung hindi man yung old form ko, siguro yung mas better na Julina.
Ang goal ko talaga, unang-una is maging healthy na talaga buong season hanggang matapos yung volleyball career ko. Kasi sobrang hirap magkaroon ng injury. Especially kapag hindi ka sanay na ganun nangyayari sa'yo. Unti-untiin natin yung process natin pagbalik. Hindi naman siya like pagbalik natin, nandiyan na agad. Gusto namin syempre yung 100% para naman syempre hindi masayang kung ano yung pinaghirapan namin. To all the PVL fans na nag-aantay sa pagbabalik namin, antayin nyo kami ni Aimee and sa ibang mga PVL players na nagre-recover pa rin sa kanya-kanya nilang injury. Hindi naman natatapos dito kung ano man yung career natin or kung ano man yung, kung nasan man tayo, hindi dito natatapos yun. So, ang advice ko is discipline, patience, and of course, tiwala sa sarili na makakabalik ka eventually. And sana pagbalik namin soon, supportahan niyo pa rin kami and gagawin namin yung best namin. Hey PVL fans! For more videos, please like and subscribe to the official PVL YouTube channel. This is PVL. The Heart of Volleyball.